Nawa ng Diyos ang lahat ng pangailangan ng tao. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magseparate ang liwanag at dilim, magkaroon ng dagat, magkaroon ng tubig sa tapos magkaroon ng puno, hayop, gano'n. Pero huli tayong ginawa ng Diyos. Sabi ng Diyos, likhain natin ang kawangis natin. Pag sinabing kawangis, tayo'y may kapangyarihan din. Sabi nga ng tao, mga kalaro kutinis, paano? Hubad-hubad tayo nung sila kasi nung nagkasala sila, tatakip sila, nakahubad pala sila. Tandaan mo natin, nung nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, tayo po'y hindi hubad. Tayo katulad ng ilaw na yan, hindi mo makita pag malakas ang liwanag. Tayo nagla-light. Nung kinain nila yung prutas na pinagbawawal ng Diyos, doon nagdilim, nakita ang kanilang kaluluwa, nakita ang kanilang mga sarili nila na hubad-hubad. Kasi nakain nila yung pinagbawawal ng Diyos na ano ang kalaman, tama o mali. So nung kinain nila, doon ang naraman nila, hubad-hubad, tago sila. So nung hindi pa nila kinain yung prutas, nagkaroon ng banding ang Diyos at ang Diyos si Adan sa iba. Nagkaroon sila ng usapan habang kumakain. Nagkaroon na So nung nagkasala sila, doon pumasok ang kamatayan ng tao. Lahat ng tao talagang mamamatay dahil sabi ng Panginoon. Kaya yung lumalatay sa ating ugat, sa ating dugo sa atin ay yun yung mga ugat ng lahat sa ating mga ninuno. Talagang mamamatay talaga tayo. So may purpose ng Panginoon. Kaya mayroong sabi nga, hindi naman talaga tayo nilikha ng Diyos na sabi nga bago palikhain ang sanlibutan, may plano na ang Diyos sa iyo. Ang plano ng Diyos, hindi ka talaga mamatay. Kaso lang, nandoon na yung dinulong natin, karoon ng kasalanan. So, doon pagkasala nila, unang nawala sa atin, yung kamatayan ng spirit, yung dead spirit, yung kamatayan na lumayo tayo sa Panginoon. Yung espiritu natin ay lumayo. Nagkaroon ng kasi nagkasala ang tao. So nung pangalawa, physical death. Yung physical death, katulad ni Tia, siya ay kahit purutin mo siya, hindi na maramdaman niya. Kasi yung physical niya ay namatay na. So yung spirito niya ay lumalayo na. So yun yung pangalawa. Ang pangatlo ay spiritual death, physical death, at yung pangatlo ay everlasting. Ang masama nun sa isang tao na hindi nakakilala sa Panginoon, mayroong everlasting death. Kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, diretso ka sa kaya mamaya may tatapin ako. Ito, sandali lang itong